Kung nawawalan ka ng pag-asa sa katayuan mo sa buhay, kailangan mo itong madinig. Tandaan natin na hindi tayo habang buhay na OFW. Palaging may naghihintay sa atin na mas magandang buhay kung tutuklasin lang natin. Isang dating OFW na nagsimula sa wala, isa na ngayong matagumpay na CEO at motivational speaker. Siya si Rebecca Bustamante. Ipinanganak sa Dasol, Pangasinan mula sa isang mahirap na pamilya. Mula pa sa pagkabata ay kinailangan niya magtinda ng pandesal, ice candy, isda o kahit anumang pwedeng itinda para lang makakain siya at ang kanyang pamilya sa maghapon. Sa kanyang paglaki, nagtrabaho siya bilang factory worker at janitress sa bangko hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagtrabaho bilang yaya sa Singapore. Nakarating siya sa Singapore na walang ibang puhunan kundi ang kanyang sipag at determinasyon na magtagumpay sa buhay. Ngunit dahil may mataas na pangarap sa buhay, nagsumikap siyang mag-aral habang nagtatrabaho bilang yaya sa Singapore. Sa kabutihang palad, nakitaan siya ng potensyal ng kanyang amo at sinuportahan siya. Hinikayat siya nito sa kanyang pag-aaral dahil nakita sa kanya ang malaking potensyal. Kahit mahirap para sa kanya na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral, pinagsikapan niya itong pagpatuloy. Dito sa Singapore siya nakakita ng oportunidad na makapagtrabaho sa Canada. Bitbit ang pangarap na mabago ang kanyang katayuan sa buhay. Gumawa siya ng paraan para makapunta sa Canada. At nabigyan siya ng pagkakataon ng makapagtrabaho dito bilang isa ding ninani. Kahit na higit na mas maganda ang katayuan sa Canada, hindi siya tumigil sa pag-aaral para maiangat palalo ang kanyang buhay. Katulad ng ginawa niya sa Singapore, pinagsabay din niya ang pag-aaral at pagiging yaya. Bukod sa pagiging yaya, nagtitinda din siya ng mga kaldero at kung ano-anong paninda na makakatulong sa kanyang pinansyal na pangangailangan habang nag-aaral sa Canada. Dahil sa kanyang kasipagan at determinasyon, nakapagtapos siya ng accounting at marketing, bunga ng kanyang pagsisikap. Habang nag-aaral siya at nagtatrabaho, pinag-aaralan din niyang mabuti ang kanyang ginagawa at ang mga prosesong kinakailangan para mas mapaunlad pa niya ang kanyang sarili sa larangan na kanyang pinasok. Sa ngayon, isa na siyang CEO ng isang multinational recruitment firm dito sa Pilipinas at motivational speaker at mentor. Naiimbitahan na siyang maging tigapagsalita sa iba't ibang bansa katulad ng Singapore, Malaysia, Japan, Hong Kong, Macau, Canada at iba pang mga bansa. Mga bansa na dati lang siyang nagtatrabaho bilang isang kasambahay, ngayon ay nagbibigay na ng inspirasyon sa nakakarami. Masasabing nabibilang na siya ngayon sa mga kilalang motivational speakers sa buong mundo. At dahil ang kanyang inspirasyon ay galing mismo sa personal niyang karanasan sa buhay, kung saan naiangat niya ang kanyang sarili mula sa kahirapan, maraming mga tao ang nababago din ng buhay sa tuwing nadidinig siyang nagsasalita sa iba't ibang bansa mula sa kanyang mga speaking engagement at events na naimbitahan siya para makapagbigay ng inspirasyon. Katunayan lang na sa ating pagpapunyagi sa buhay, samahan ng pangarap at paniniwala, makakamtan din natin ang ating mga naisin sa buhay hanggat nagpapatuloy tayo at hindi tayo sumusuko sa mga pagsubok na ibinibigay nito sa atin. Naway magsilbing inspirasyon sa ating mga OFW ang kanyang maiksing istorya at patuloy tayong magsumikap para makamit ang ating mga pangarap. Hindi lang para sa ating sarili, ganun din para sa ating mga pamilya.